So, ito na. Yay! I'm so happy. Nakuha ko na siya. Sa mga hindi pa nakakaalam, yung Google AdSense kasi, ito yung pin para yung mga vloggers or mga YouTubers makakapagsahod. Kasi pag wala to, hindi tayo makakapagsahod. So, kailangan umabot ka ng $10 yung revenue para before nila to ma-deliver sa'yo. So, ito na! I'm so excited. So, guys, mamaya pagdating sa bahay, ano ko yung pin ko para malink ko na sa YouTube channel ko. I'm so excited, so happy. Thank you Google, thank you YouTube. So yun na guys, bubuksan na natin. Remove side edges. Oh my god. Sana. Okay. Spray lang ang both sides. Nakita ko na yung pin number. So yun na guys, nakita ko na yung pin number ko. Happy Keto. Oh my god. Ayan. So syempre, ako na dapat nakakaroon. So, natin yung AdSense pin natin. So, ayun na. Ay, oh my god, this is it. Charot. So, nakita ko na yung pin number ko na dapat kong i-link dun sa channel ko. So ayun na guys. Okay. Oh my god. Ito na siya. So finally, nakita ko na yung pin number ko. Binasa ko lang. So wait. So may note dito na states here that please note that we will stop serving ads through your account if you do not use this PIN to verify your address within 4 months. So at least na link natin once after siya na-receive o na-delivered noong April 19 sa postal address or doon sa post office. So that's it. April 19. So share ko lang din ay lucky number 19. My birthday is July 19. Ganon. Huy. Ako pa talagang yan no. Link doon sa birthday ko yung address. Pero I know yung nung na-receive ng post office tong AdSense pin ko. So, galing siya ng Malaysia. Okay. International Hub. Malaysia, Kinemer. So, siguro sa mga Asian vloggers or YouTubers, dun manggagaling yung AdSense pin. So, di ko lang alam yun sa iba kung saan
um, originally galing yung mga pin nila. So, importante, nandito na to sa akin, and then, i-delete na to. So, thanks, the Google AdSense team! So, nandito na yung instructions para malink ko tong pin ko sa channel ko. So, but before that, before ko mag-end sa video na to, konting share ko lang sa journey ng YouTube channel ko. Actually, so I created the account or the channel 2020, that's 2020. So wala lang, create lang for the ano lang, lang paggawa ng YouTube channel account ko. So hindi ko siya mind or walang plano na mag-vlog or mag-upload ng video. Actually, yung first video ko is that ginawa ko 2022. So after 2 years ko pa first upload ko ng video. So parang upload lang, hindi nga umabot siya ng hindi siya umabot ng 5 minutes. So yung April din. So first upload ko is April 2022. And then ito April. So, di ba? Maraming mga parang yung mga dates, month na parang naglilink, parang anong bang term doon? Basta yun na yun. So, first upload ko April 2022, then na-deliver tong AdSense pin ko is April 19, 2024. And my birthday is July 19. O, diba? Ganon. So, then, yun. First upload ko ng video, upload. Wala, hindi ko naman talaga sineryoso yun. So, then, I joined live streamers. Parang, parang nahilig ako manood ng mga vlog. So, yung friend ko din or ka-workmate ko dati, na si Alvin, shoutout Alvin, nasa ibang bansa na siya, vlogger din siya. So nagtanong ako na kung paano dumami yung subscribers. Sabi niya, merong mga part na mga live streamers, sali ka doon, and ayun, madagdagan yung yung subscribers mo. So nag-try ako sumali, then ayun, nakakatulong din naman talaga siya technically dun sa channel ko. So, after ilang months ko nag-upload, abot pa ng isang taon after 1 year. So, kasi hindi ko nga sineryoso yung pag-upload ko ng video. After 1 year, July or August 2023, so, ang requirements ni YouTube para ma-qualified kayo for monetization is that kailangan ma-reach nyo yung 1,000 subscribers and then yung watch hours na 4,000. So, ganun kahirap. Ang 1,000 for 4,000 na watch hours, biruin mo, 4,000 oras kailangan yung views mo umabot. So, ganun ka tindi or kahirap i-reach yung, or bago ka or eligible para doon sa monetization na requirements ni YouTube. O, diba? So, nakakapagod din. Biruin mo, after 1 year pa ako eligible to apply for monetization. So, July or August last year, I applied, tried for monetization, pero na-decline kasi si Akula nag-upload ng video from TikTok. Actually, short video lang yun siya. And then, nag-viral yung video na yun. So, umabot ng 600,000 views. So, sabi ko, baka try ko mag-apply. Ganito, ganyan. Ayun, na-decline. Kasi nga, ang comment doon ni YouTube, hindi ako ma-upload for monetization kasi nga may reuse video ako. So, ayun, masakit pa sa iniwan ka ng jowa mo. Ganon ka, kasi parang excited ako. So, although kasalanan ko din naman kasi yung mga sinilane kong streamers or live streamers na sa YouTube, bigay na sila ng signal na
before kayo mag-apply ng monetization, kailangan linisin. So, sobrang higpit guys ni YouTube pagdating sa upload, when it comes to pag-upload mo ng video sa channel mo, kasi kailangan original yung videos mo, never used or reused any videos in any platform guys, kasi hindi talaga kayo ma-approve yun for monetization. Sayang lang, tulad nung nangyari sa akin, umabot ng 600,000 million views yung short na yon. So sayang, di ba? Kasi nga hindi naman din sa'yo yung video na yon. So ayan, madidetect ni system yon or ni YouTube na hindi kayo yung original na may-ari ng video. And then doon sa mga gagamitin yung sounds, music, doon sa yung mga musics niyo sa background music niyo sa mga videos niyo, kailangan walang copyright. Although meron na namang mga may-ari ng mga songs na ina-allow nila na gamitin yung songs nila, pero pag once na monetize ka, so mag-ano yun, sa revenue maghahati pa kayo, di ba? Kakarampot na nga lang yung kikita kasi kitalan pa yun ng tax, kakahatiin nyo pa, ganun. So meron nga akong mga ginagamit din, pero hindi naman siya apektado yung channel ko. So ano lang, may copyright, pero as long as inaalaw ng owner yung owner ng songs, carry lang yan. So after after 5 months yata, December last year, I reapplied again for monetization. So luckily this time approved na si channel ko for monetization. So after 24 hours lang yata or 1 day, YouTube replied that I am approved for monetization. So happy na. So ganon yung eksena ko sa channel ko. So ayun, meron na mga ads. Although meron na mga ads kahit hindi ka pa monetize, kaso mapupunta lang yung revenue kay YouTube. So heads up lang din, mapupunta sa kanya yon. So kailangan ma-monetize ka para yung revenue mapunta sa'yo. And then after 4-5 months again, or 3 months 3 months lang pala. So nag-email si Google AdSense sa akin na makukuha ko na yung PIN ko. And again, PIN, bago ito mo makuha or ma-deliver sa'yo ni AdSense or ni Google, kailangan yung revenue mo umabot ng $10. So kailangan $10 para eligible ka or para makuha mo yung PIN mo. So yun. And then bago ka makapagsahod, ang revenue mo aabot ng $100. Ganon katindi, di ba? So si bakla iniseryoso mo yung pag-upload mo ng video, di ba? So ganon yung mga requirements ni YouTube guys, kung gusto niyo maging YouTubers or vlogger future. So ganon yung mga requirements ng YouTube. So and yun lang yung gusto kong ma-share sa channel ko. Konting journey lang ng channel ko kung paano ko to na-reach. So and that's it for today guys, and thank you so much for watching this video, and don't forget to like and subscribe, and please do hit those the notification bell, the bell button, para naman updated kayo sa mga video ni upload ko. At saka huwag niyo nang skip yung ads para dagdag revenue. Ganon. Alright, thank you so much for watching my vlog for today. See you on my next vlog. Bye!